sabi ni ni Maharlika, sabi ko, bakit ganito ang post ni Sas pro admin? Ano, bubuljakin ko na ba? Sabi ni sabi ni Maharlika, wag muna, bigyan mo ng time si Sas. Oo. Yes. Ako, hindi kasi nung panahon na yun, alam ko ni Maharlika, nagtatry pa na ipag-patch up yung mga Yeah. tao. Sinabi ko kay Maharlika Ano yun? na may tao sila na lumapit sa akin. Actually, in-invite nila ako, hindi naman nila sinabi sa akin ganun ng topic. Nagulat na lang ako, biglang naging ganun yung topic. Sabi ko sa kanila, alam nyo, dapat kasi kinausap nyo si Maharlika kung ano yung kanyang gustong ipahiwatig. Tapos, si Pebbles, kita nyo, Totoo. kung hindi ba ginanyan niya ni RJ, magagalit ba si Pebbles? Kasi, ay Diyos ko dahil, sasabihin si Pebbles na ididemanda kita. Ay, bakit mo ididemanda? Magkaibigan tayo. Na parang, alam mo yun na parang, alam mo yun na, si Pebbles Japayuki yan. Inang Pebbles, ikaw na rin sasabing Japayuki ka. Ano siya? Yeah, worker. Japayuki yan eh. Alam mo yung mga ganyan, yan sila, ano yan eh, mahirap silang magtiwala sa tao. Pero pag nakuha mo na yung loob nila, Totoo yun. all in yan. All in sila. Tapos malaking bagay sa kanila yung pinatulog ka nila sa bahay nila. Tapos si Pebbles sa tulog sa sahig, ikaw nandun ka sa kama. So malaking bagay sa kanila yan na parang hindi mo man lang parang yun yung actually kay Pebbles to lahat nagsimula kasi hindi rin namin alam kung ano yung nangyayari. Di ba nag-uusap tayo niyan? Di ba nandun ka sa Manila? Ano po nangyayari? Na parang si Pebbles ang nag-reveal lahat, pinakita niya yung eksena. Ako naman parang at ang honestly, tingin ko doon, may tampo lang ito si Mommy Pebbles kasi ginanyan siya ni RJ. So, pin-explain ko sa kanila, I'm pretty sure kilala mo to, Roy, kung sino itong tao. Kilala rin to ni Maharlika. Sinabi ko kay Maharlika kung sino itong taong kinausap ko. Sabi ko na, kausapin nyo kasi, tapos, tinalikuran nyo siya na nanalo. Noong kampanya, sinasabi nyo, pinupuri-puri nyo yung mga vloggers. Tapos, nung nanalo na, ba kayo? Wala na kayong pakialam, ganyan. So, hindi. Masakit yun sa kanila. Tapos sabi ko, si Marl, hindi nga niya pinangalanan si kayo lang naman nagpangalan niya. Kita niyo pumipreno-preno pa si Lisa, hindi naman niya sinasabi kung sino yung babaeng ahas, tapos kayo. Tapos ang turnaround ko nun talaga is bumagyo nun, di ba? Naalala niyo bumagyo October. October tayo September. Sa F1. Tapos may namatay na 5 yung viewers, Yeah. first responders. Yeah. Parang Friday ata na sila namatay or Thursday. Tapos biglang tinago nila na pumunta sila ng F1. Yeah. Grabe. Sabi ko, this is it. Sabi ko, parang kay Pinoy yan eh. Nung ang turnaround ko kay Pinoy talaga no, na parang, yung bus hostage crisis. Parang, parang ganun yung, sabi ko, grabe naman tong, yung ginawa. Tapos, lang ako noon, nag-comment lang, malumanay pa nga yung pagkakasabi ko noon eh. Nabasa nila? For sure. Binabasa nila. Tapos doon na ako sinimulang inatake ng mga trolls. Sabi ko, ay, ano na to, considered ka na enemy. Tapos simula nun, nalaman ko pa yung nangyari kay Trixie, yung nagulat pa nga ako, sabi ko, Trixie, tatanggalin ka na. Sabi ko, tatanggalin ka na kasi nga di ba nagtatanggalan sila ng tao. Tapos tinanggalan si Trixie na, actually, ang sakit nung ginawa nila kay Trixie na kahit ayaw mo o gusto mo si Trixie, pag nakita mo yung ginawa sa kanya na, ay, bigla ka nalang tinanggal, wala ka namang kasalanan. Na parang, bakit ka tinanggal? Wala ka namang kasalanan. Tapos yon na tuloy-tuloy na. Pero yung kay RJ, saka sa akin, ang fallout namin nito, before pa ng inauguration. So, yun yung ano ko. Pero ito kasi kinilisi. Wala naman sila ginagawa sa akin masama. So parang, pero ito na, nung tuloy-tuloy na itong ganito na inaano na nila ako. Tapos lalo na nung EDCA, nung kinul-force nila ako, sabi ko, ano na ito, todo na ito. Tapos lalo na nung may
pinapunta sila na hindi ko alam kung pinapunta to Nila na lang. pero yun na yung pagkasabi niya na sino ba kami nandun? Basta hindi ko napapangalanan yung iba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kami doon. Tapos alam yung grabe yung pagkamata pobre. Tapos sasabihan kami na ganito yung pagkasabi, we take orders from Lisa. So kami lahat, wait! Kami lahat. Wait! Akala namin, sabi mo meet and, parang, di ba meet and greet lang to? Ganyan. Tapos tinanong ba naman, ito na yung after ng F1 After si Percy namatay, di ba? Yes. Tapos tinanong ba naman kami na, whose side are you on? Sabi niya, wait, Duterte supporter kami. Ganyan. Tapos, ayun na yung sinabi niya, naku, yung mga Duterte supporter, karamihan yun, naman yung mga uneducated naman yung mga... Really? Sabi ko, wait, kung hindi kay Sara, tapos, kung hindi kay Sara, hindi ka ganyan kalaki makukuha ang boto ni... Correct. Tapos hanggang, alam mo yung parang sinabi niya na, I can kill for BBM, ganyan. Mhm. Parang kami, ano ba, sabi niya, I can kill for That BBM. person. Yeah. Percy pa lang nun Kaya nga. Natakot ka ba, Sas, nung sinabi nun? Actually, hindi. Kasi nga parang, na parang kaming lahat doon, na parang gawin mo kung anong gusto mo. Yeah. So, actually, yung sa akin naman, ano ba yung tanong mo, Roy? May nagtanong, ano daw tanong mo? Yun na nga yung nagsimula ng fallout. Call out. Pero si Pepos talaga ang simula ng lahat ng ito. Siya talaga. Ang sa akin, sige, balikan natin yun. So yun nga, yung sa akin naman, wala naman talagang, no. Ang question pala kung kailan nag-fall out. Well, nung May 9, nung April of 2022, nung umuwi nga ako, itong pinasuportahan natin, talagang wala silang amor sa mga tao, sa mga supporters nila. Kasi nga, the moment na pumasok ako sa HQ, ng mga loyalista doon, ng mga elderly, ay wala man lang nag-aabot ng tubig, wala man mga less than, masasabi ko less than 100. Ang daming food. Sabi ko, wala man na ba mag-abot dito sa mga supporters, kahit man lang tinapay at saka tubig. So, hindi ko naman sabi na brag, yung ginawa ko, but I have to say, kasi may witness doon even yung mga supporters nandoon. Inabutan ko sila ng pera. Sabi ko, bumili kayo ng hamburger kasi may Wendy's yata doon. Or basta may Wendy's doon. May Wendy's doon. Sabi ko, ang iba, galing pa po kami ng Cavite, galing pa po kami ng ganito. Ang tanong ko kasi sa kanila, hindi sila, actually, to make it clear, hindi sila nanghingi ng pera sa akin. Hindi sila nanghingi ng pagkain. Ang tanong ko, ganito, meron po ba nagbibigay sa inyo ng pagkain dito? Sabi niya, ay wala po ma'am. Wala po Miss Maharlika. So, kaya dumukot ako. Kasi ready naman talaga ako. Dumukot ako. Binigyan ko sila ng pera. Sabi ko, bumili kayo ng hamburger, maghati-hati kayo. So, never sila nanghingi. Walang loyalistang nanghingi sa akin. Kusa ko yun. Dahil ako mismo nagtanong. Kasi nga, nakita ko yung pagkain sa loob, ang dami. Konti lang naman, pwede naman nilang i-share yun. So, doon na yun, nung nakakaramdam na ako na something na hindi maganda. Kasi si Nanay Rosita, di ba? Ang kay Nanay Rosita kasi ang nangyari sa kanya, I think nanalo na sila nun. Okay. I think, Ano na yan? So may sabay kaming awakening. May sabay kaming naramdaman ni... so yeah, going back dun sa akin, Sas, yun nga, nakita ko na parang sabi ko, ano bang klase itong mga taong ito? Nakikita nila yung mga loyalista na sumusuporta sa kanila ni tubig, ni tinapay man lang, kahit yung tasty bread sa atin, wala man lang mag-abot. So, di ba? So, nakakasama ng pakiramdam. Buti sana kung taghirap sila. Ang daming ang food Nung pumasok ako dun ako talagang ang trato nila sa akin, mabuti. Siyempre, Maharlika, supporter nila, pinapakain ako ng bonggang-bongga. Pero doon ko nakita yung treatment, unfair treatment, na porque ba't ako'y vlogger, pakakainin ako, itong mga elderly, deadmahin na lang kasi wala naman silang following. Parang yun yung pumasok sa isip ko talaga. So, kaya nga actually, nung nanalo na si Kuting, wala na talaga akong balak bumalik sa inauguration. Believe me, hindi ako nag-expect talaga na imbitahin ako kasi
nakakaramdam ako ng something na hindi ko maipaliwanag sa sarili ko na parang nabudol ba ako, pero ayokong tanggapin niya. Ayokong tanggapin kasi pupulaan tayo ng mga dilawan. Sabihin nila, oh ayan, kasi ganito, ganon. So binibigyan ko pa rin ng chance, ay baka mali lang ako. So hanggang sa nung inibita ako ni Hitadli sa Smugs, nasa ako noon nasa Canada ako noon, Vancouver ako noon, diyan ako Roy sa inyo. Yeah. Nangingi ako ng advice sa sister ko at saka sa jowa ko. Sabi ko, pupunta ba ako? Kasi sabi ko, sayang yung pera. Kasi personal money kong gagastusin. Ang sabi nila sa akin, dalawa silang mga nabudol din, umattend ka. Kasi sayang historical. So kaya ako umattend. Kaya siguro may purpose din kung bakit ako umattend kasi nagkakilala kami ni Sas in person noong May 9. So papunta na tayo May 9, baby girl.